Events have sent shockwaves around the world, not least in the United States, whose military has been in Afghanistan for 20 years. As soon as we leave our compound, it's clear who is now in charge. Taliban fighters have flooded the capital. Afghanistan is beginning its first day with the Taliban effectively in control following the collapse of the Afghan government. Overnight, Afghan President Ashraf Ghani fled the country, reportedly traveling to Uzbekistan. After 20 years, it was a hostile departure for the United States from its Kabul embassy. So it is a popular uprising, and all the provinces are with us. Startling image, one of the US's largest cargo planes taxiing laden with Afghans who did not want to be left behind. Afghans scrambling to get out, clinging to the side of a U.S. military plane. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. So karon mag-shift gikan sa COVID-19 nga hisgutanan o hisgutan nato ang pangitabo dito napita karon sa Afghanistan. Okay? Dito sa Afghanistan, na-overrun na gyud sa grupong Taliban ang kagamhanan o ang kabisera sa nasod nga mao ang Kabul. Okay? So sa Presidential Palace, nang lingkod na ang mga lideres sa Taliban, ilang gisudlan ang kining maong Palacio Presidential Palace kay nisibat naman ang presidente sa Afghanistan. Wala gina nakapangitan ni no? Pag magkagubot-gubot na ang pinakauna nga musibat ang lider sagad kung talawan nga lider. So yes, mo na nitamo dito napita sa Afghanistan nga ilang presidente misibat gibiyaan ang ilang mga katawhan. Kini si Afghani President Ashraf Ghani ni sibat namiya. So kining Afghanistan usa kini kanasod nga kansang tinuuhan mayorya kanila ang Islam or Muslim kung sa ato pa. Ang kabisera sa Kabul, mo kining capital city sa Afghanistan. Daghan kay sakyanan. No, ang kato mga medyo na kwarta nanibat padulong sa airport. Onya sa dihang nagkabuhol-buhol ang trapiko kay gusto naman nga mag-inunahay. Anay tabo kay dili na mo lihok ang mga sakyanan kay nakuha naman no, na may checkpoint. Na may nag-checkpoint ka mga miyembro sa Taliban. Ang gipangbuhatan ni mga tawhana, ang ilang mga sakyanan ilang gipangbiyaan sa kadalanan. So anay tabo is morabitag ganang na pagka-zombie apocalypse ang dating. Nga mga sakyanan na tungas dalan, daghan kayo, nagkumpol-kumpol, o niya wala na yung mga drivers, and so therefore, kanang gubot, chaotic ang naitabo. Kaya namiya sila, nanggawa sila sa lakyan, kaya di naman mausad ang trapiko. Nandagan na lang padulong sa airport, gibiyaan ang ilang mga sakyanan tungas dalan sa kabisera sa Kabul. Ingana, ka-chaotic ang scenario. Onya dayon, pag-abot din sa airport, magyapon. Ang mga aeroplano puno-puno. Murag yung gyapon lagi salida sa sinihan ba nga, zombie apocalypse. So, daghan mga aeroplano, naay na yung mga tao. Hinahinay nagkuandagan, palupad doon ta, naagyapoy mga tao nga nagkabit. So, naagan ito instance nga natalaw na report, no? Nga tungod kay ni palupad naman ng eroplano niya na ay mga tao, mga Afghan nga gusto lagi mo sakay niya, wala nang kasakay, ni kabit sa eroplano. Paglupad sa eroplano, ang katon ni kabit sa eroplano natagak, patay. Naman ganito isa ka eroplano ato nakita nga sa usa ka eroplano murag 800 kabuk ang sakay, puno-puno no. Nang lingkod na sila, grabe, kumpul-kumpul. Wala na social distancing. Layo ra kay na silang una-una ang social distancing. Wala na mask, wala face shield, wala. Gusto lang sila mo sibat. Nganong nang gusto man sila manggawa sa Afghanistan. Kay kini manggong Taliban, usa kini ka grupos mga tao na sobra pa sa strikto
nga diin ilawom sa pagdumala sa Taliban ang Afghanistan gubot og murag gyapon daw komunista kay kung matripan ka sa mga Taliban patyon ka man. Wala na'y proseso sa hustisya, legal nga proseso. Patay diretso. Onya ilawom sa Taliban luoy kay mga babae. Kaya kini mga babae moral lang sila kasangkapan o galamiton. Dili pwede ipaskwela ang kababaihan. O, ang mga kababaihan sa nga Afghan dili pwede nga ipaskwela nga mga adtong kolehiyo. Kay bata pa sila, mga gagmay pa, mga digyot pa, mga 5 anyos, 7 anyos, 10 anyos, ginasultian na sila nga ayaw ka mo pang-eskwela mga batang babae. Kay ang pag-eskwela, bad ka na. No? Bad ka na para kaninyo. So ang ginatugutan lang nga pwede nga mo eskwela ang kining kalalakinan. Unya, daghang kay bawal. Kay sobra pa sa fundamentalist kini sila. Nga gusto gini nila nga pure nga Islamic State or Caliphate ang ilang isablisar. Nga kung ikaw makitaan nga magkapot og Biblia, patay. Kung ikaw nag-eskwela ka, labi na kung babae ka, agoy delikado, no? Patay. Ingana na. Trip lang sa mga Taliban kung ikaw angayan ka babuhion o dili. So, kining Taliban kaniadto 20 years ago, no, ginasipa ni sa kano. Nasipa ni sa kano gikan sa pagdumala. Kay ang nagdumala kaniadto before sa pagsulod sa kano, pag-invade nila sa Afghanistan, mao man kining Taliban. Pero ang history gyud nining modern day Taliban, nagsugod pa ni sa mga dekada 70, in particular way back 1979. Ang tuig 1979, 1979, ang USSR, Union of Soviet Socialist Republics, okay, gisudlan nila ang Afghanistan aron nga tabangan ang rehimeng komunista sa Afghanistan kaniadto. So syempre, Cold War. Ang US, demokrasya. Ang Russia, mao kining komunista. Ang China, dili pa kayo gamhanan kaniadto, mga dekada 70. Pero ang ekonomiya medyo gidlay pagamay. So ang gamhanan kay nga komunista atong panahon na ang Russia. So kompetensya siya sa kining America. So Russia is part of USSR. Russia being the biggest republic in all of the USSR, Union of Soviet Socialist Republics. So ilang gitabangan ang rehimeng komunista dito napita sa Afghanistan. So mana gisulod ang mga puwersa sa USSR. So ang gibuhat sa Amerika, kay di sila gusto nga mahimong komunista ang Afghanistan, ang gibuhat sa Amerika, iyang gipunduhan ang mga Mujahideen rebels. Okay? Kining Mujahideen rebels, mao kini ang mga Islamist nga mga rebelde kontra sa kagamhanan nga suportado sa komunistang USSR, in particular sa Russia. So, mao ning ginatawag na proxy war. Ang Amerika ug Russia nag-atbang sa ilang puwersa, demokrasya ug komunismo. Tapos karon, ginalikayan nila nga direkta sila nga ma-involve sa gyera, nga magbinerahay, magginubatay ang Russia ug Amerika. So ilang gibuhat sa America in particular is ilang gisuportaan ang kontra sa Russia. Mao kini ang mga rebelde Mujahideen. So, after 10 years pag-occupy sa Russia dito sa Afghanistan, 1979, so pagabot sa 1989, ni withdraw ang Russia. Di makaya sa Russia. Kay lahi man og style sa pagigubat ang kining Mujahideen, no? Mura bag kung diri pa sa Southeast Asia, mao kining murag pare sa mga Viet Congs. So, ni withdraw ang Russia. So nagpabilin, nagkagusbak, nagkaguliyang ang nasud sa Afghanistan kay walay sakto nga stability. Ang Afghanistan gilangkuban sa daghanan nga mga rehiyon nga ginadumalaan sa mga warlords nga armado. Brutal kaayo ang gubat nga natigayon sa Afghanistan human nga nibiya ang Russia. So nagunay ang mga warlords sa Afghanistan na infighting kay gusto nila nga kada matag usa kanila gusto nga magdumala sa kinadibuk ang nasod. Unay sila pinatyanay. Hantod ni Osbong dayon ang Taliban. So ang Taliban mo nahimong dominant force nga mao'y nagdumala sa gobyerno sa Afghanistan. Usa kini ka Islamist group
nga nag-take over sa kinitibuk ang nasod. So, hangtod dayon natigayon ang September 11th nga pagpangatake nga gipahagba ang Twin Towers sa New York. Og ang Pentagon gimatod pa padayban og eroplano, bang! Suko ang Amerika. Og matod palagi ang nagpasimuno nini mao kining Al-Qaeda na pinanguluhan ni Osama bin Laden. O gituuhan nga matod pa ang nagkubkob ang tabang ni Bin Laden nga mutago sa kabukiran sa Afghanistan mao ang Taliban. Okay? So ila ko nung gitaguan kay dito mo sa Afghanistan daghang kay mga kabukiran nga batuod nga naay mga langob dito nila gitaguan si Bin Laden. Mao na nga ang US atong 2001 nakadesider inubagan sila mga allies kining NATO, North Atlantic Treaty Organization, ilang gipanguluhan ang mga tropa sa NATO nga sudlan ang Afghanistan. Okay? Nisulod sila. So syempre, naigubat na natigayon. Nagyapoy peace talks. Na-establisar nga Afghan government ang Amerika. Ang ilang tuyo kuno matod pa is tungod kay ang Afghanistan mo may nahimong base sa grupo mga terorista nga niatake sa Amerika atong natigayon nga 9/11, no? Nga pagpamomba sa Twin Towers o sa Pentagon. Pagtango nila ang lungga sa mga mato pa nila terorista nga nagtago sa Afghanistan nga giproteksyonan sa mga Taliban. No mo to. Libo-libo, tens of thousands of American soldiers and allied troopers ang niadto sa Afghanistan. So, sulod sa pila ka tuig, giabot sa 1,200 ka mga American troops ug ubay-ubay ka mga NATO soldiers ang niadto sa Afghanistan aron matabangan ang US lugar sa pagplastar sa gobyerno sa Afghanistan. Nakaatras naman ang ang kaning Taliban. Kay pildi magisla permi sa gubat kung ginubatay lang yun kay ang kining Taliban ilang armas naman no pang-infantry naman ang ilang kapas. Wala sila air force. Pero ang pag-maintain niini sa US nga ma-stabilize ang gobyerno sa Afghanistan, it took them $1 trillion para maplastar kini. Giyab-an sa US og armas ang Afghanistan. Nag-recruit sila around 300,000 ka mga sundalo para sa Afghanistan. Sila ang nagpasweldo, gitagaan og ekipo, tangke, eroplano ug sapaday mga armas. Sa maong pakigubat, ubay-ubay na nangamatay nga mga tropang kano. Annual death toll for NATO forces peaked at 710. Tinuig ka na ang kamatayon both sa mga kano o mga European troops nga nagbintinar sa kunuhay matod pa kahusay kalinaw sa Afghanistan. So again, ang maximum nga napadala nga sundalo sa Amerika dito is 100,000. Anton niabot sa punto nga gi-withdraw nila hinay-hinay niabot na 14,000 and so therefore tungod kay gamay na lamang sundalo sa mga kano, dali ra na bawi hinay-hinay sa mga Taliban ang mga teritoryo nga kaniadto gisakupan sa Amerika. Ang gipang-train nga mga sundalo sa Amerika nga mga Afghan soldiers, 300,000 of them, medyo na pagkatalawan. Dili kayo professionals. Hadlok makigubat sa Taliban kay ang Taliban gusto makigpatay ang mga sundalo sa Afghanistan nga sinulduan sa Amerika, medyo gakahadlok pa. So sa dihang nakadesider ang US kitanaw nila nga agoy kadyot lang murag dako na kay gasto unya unsa may madawda nato diri sa Afghanistan. So hinay-hinay sila mibiya kay daghan kay nangamatay nga mga kano. Ang nahitabo karon ni expand pag-ayo ang influence sa Taliban. Unya katong mga kampong biniyaan o dali-dali nga gibiyaan sa mga kano ug guman pa nga mga NATO camps. Ang mga armas didto nakuha sa Afghanistan o kining more like the Talibans. Sukad kanitong tuig 2018, 25,000 katao na ang napatay sa maong panagbangi, panaggubat tali sa puwersa sa Amerika ug NATO o kining sa Taliban. Ubay-ubay na ang nangamatay. Mikabat sa di mo minus 700 ka mga US trucks ang nabilin o karon gigamit na sa Taliban. Apil na ang uban pa nga mga tangke, mga helicopters, Humvees ug uban pa. Napay mga eroplano.
Sayang kito nga mga ekipe no kung diri lang to sa Pilipinas gihatag sa US. Anyways, so yes, bilyon-bilyon nga balor sa equipments o mga military hardware ang napasakamay karon sa Taliban nga biniyaan sa Amerika. Ang ilang mga ekipos, usually ang SOP ani, kung ang Amerika mo biya na sa kalugar, na mga butang o ekipos nga di nila madala, ila kining bungkagon. Helicopter lugar, ipabuto na nila, boom, aron di magamit. Pero sa kadaghan sa ilang nabilin nga mga ekipos ug armas, wala nila nagamahan pagbungkag tanan. So kitong nabilin, libo-libo gyapon ginatos ka libo ka mga armas na karon na pasakamay sa kining Taliban. Ang US nakagasto na sa $89 billion nga budget para sa training sa Afghan Army. Pero matud pa sa US ngon saon ta man nga dako kay tong gasto unya kini nga army dili man willing makigbugno kontra sa Taliban. Alang nga na ang Amerikano mo'y mag-maintinar mahimong armed forces sa Afghanistan. So ni-withdraw ang US. Inungdan nga kay ni-withdraw naman ng US, ang Taliban nakabalik sa pwesto. In short, gi-give up sa US ang Afghanistan. Napasakamay karon. Murag voluntaryo nga paghahatag sa US ngadto sa Taliban ang Afghanistan. Mag-suffer na pod karon ang katawhan sa Afghanistan. Ingani ang taras sa US nga mosulod sa kanasod, dili na tapuson ng trabaho. So dili ta makalaom nga kining US nga mulahutay gyud nga mo proteher kaninyo. O kinsa man nga mga nasod. Kung wala ka sila madawdaw. Kaniadto lipay ka sila kay lagi pagsulod nila. Ang kining Afghanistan sa may asset nini. Na siya mga minerals nga talagsaon nga pwede magamit sa pagpalambo sa kanasod. Okay, gawas pa niya na ang Afghanistan ang number 1 supplier sa heroin sa tibuok kalibutan. 90% sa heroin high quality nga gina-distribute sa maskiasang parte sa tibuok kalibutan gikan sa Afghanistan. Mao kana ang gihimo nga negosyo sa mga Taliban kaniadto aron maponduhan ang ilang pagpamalit sa armas. So karon balik na pod. Mobaha na pod ang supply sa heroin ani. Og mas gamhanan karon ang Taliban kumpara sa nang labay nga kapanahunan. Kay daghan mga armas ang nabiyaan sa Amerika nga karon napasakamay sa mga Taliban. So mao na nga naglumbag dinaganay ang mga Afghan pagawas sa kining ilang nasod. Mag-seek sila asylum kung asa man gani, Australia, Canada, America, Europe, wherever it may be. Pero gamay rang eroplano. So dili sila makarga tanan. So luoy kayo mabilin. Pero ang pinakaluoy sa tanan sa grupo sa katawhan dito sa Afghanistan mao kining babae. Kay ang babae kasangkapan, kagamitan og dili kini siya ginakonsidera nga equal sa lalaki dito sa Afghanistan. Murag propiedad o dili pwede nga mag-eskwela, dili tugutan nga makaangkon og edukasyon ilawom sa pamunuan sa Taliban dito sa Afghanistan. Istrikto kani kayon nga matang sa pagpadagan sa gobyerno ang ilang estilo og ang putol sa ulo ani kanunay uyaw ni. So mao kana ang gamay lang backgrounder sa unsay nitabo sa Afghanistan. Kay lagi ni-desider ang US nga i-abandona o biyaan o talikdan ang Afghanistan. Human nga mato pa nila nakagasto na sila dako kayo nga salapi. O lisod sa guno kayo, mato pa ni Joe Biden, President of the United States, nga dili kuno pwede i-gamble ang kinabuhi sa mga kano o dugang pa nga taxpayers money para lamang pagpreserba sa kalinaw kausay sa Afghanistan nga dili man willing ang armadong kusog sa Afghanistan nga makigbugno sa Taliban kay hadlok man sila. Mao nang gibiyaan. Karon nagkantara pa mga tao. So tanan nga mga nationals ni hinahinay nagpanibat ang gipangsirad-an na nila mga embassy, French, kining Canadian, Australian, Saudi Arabian ug uban pa nga mga embassy nanibat na hinahinay, South Korean ug uban pa. So gubot karon ang Afghanistan nga mapailawom sila sa pagdumala sa strikto og brutal nga matang sa pangagamhanan ilawom sa mga Taliban.